meron tayong mga kababayan na namatay dahil sa kamandag ng kobra habang ang mga ito ay nanguhuli. May ilan namang, ewan natin kung maswerte o talagang nakaligtas sa makamandag na mga pangil na mga ulupong. Pero meron ba silang sekreto? Ano po itong sekreto na ito? At ano ang ginagawa nila sa sandaling makagat sila ng kobra? Narito ang aming follow-up report. Ang tinaguriang Cobra King ng Concepcion, Tarlac na si Larry Bolaladi ay panguhuli pa rin ng mga kobra ang hanap buhay dahil malakas pa rin umorder ang mga Koreano. Naniniwala sila na ang pagmamahal ng dinatawag na kobra super napakahalaga sa katawan ng tao. Parang maintenance of movement lang. Pagkakaroon uminom ka ng agbo, ang kinipians niya yung system. Subalit sa loob ng 14 na taong panguhuli ng kobra, walang tinuruan si Larry. Kung saan silang natuto, nagsama ng mga kasama, gumamit sa ibang lugar, yung mga kasama natuto, hanggang sa hanggang ng panahon, dumami ng huli ng ahas. Wala akong directly, wala akong tinuruan ng huli ng ahas. Dahil napakabiligadong maging parents ng tao na pumasok sa ganitong klase ng buhay. May ilang beses na rin nakagat ng ulupong si Cobra King at iba rito ay grabe. Nakagat ako ng ahas mo, then 20 times, na-hospital ako ng almost about, doon sa 20 times na hospital ako siguro ng mga 10 meses. So, ang kaya ng mga doktor ay nakapag-develop na ako ng immunity. At naging expert na rin siya sa pagbibigay ng agarang first aid sa sarili sa mga pagkakataong natutuklaw siya ng ulupong. Dapat automatic na tourniquet at saka mouth suction. Dapat kung maaari na masiksik ng palabas uli yung kamandag na inject. Kung saan mo ang sarili mo, dapat masulat ang sarili mo. Dapat sa yung may kakaroon kailangan yung makakang ganun. Kaya pag nagsiksik kami ng kamandag sa katawan namin, at least meron napapansin namin kung meron pa o wala. Kung hindi sapat ang kalaman ng isang cobra hunter at hindi nabibigyan ng agarang lunas ang taong natuklaw, kung walang first aid na walang mga gamot na nausaksa, sasapat yung kamandag na na-inject kasi depende sa bahay na-inject ng kamandag. Kaya nasa 40 na isang oras lang kung namatay isang pasyente. ang mga cobra hunters na natutuklaw ay karaniwang napupuruhan sa mga kamay dahilan sa sistema ng kanilang panguhuli. Ayaw nilang gumagamit ng mga gadget, hinuhuli nila yung ahas, betas. Kaya nila nakakamit sa mga nakakamit sa natin ng pag-ahali nila yung wakatinag na pang-ahas. Kung nila ang pang-ahaliwang ahas ng proba, yung pang-ahaliwang kasi gumagamit nila tapang. Nung nanghuli ko sa akin ng ahas, ang ginamit ko, 95% na diskarte lang, mga pamamaraan, 5% lang yung tapang. Dapat din nakabisado ng isang cobra hunter ang ugali ng isang ulupong. Pag maalisin yung takot sa kanya, i-treat mo siya ng isang mahamon na may kakanyang pumatay. Noong 1997, minsan nang pinatunayan ni Cobra King sa MGD na hindi ito matutuklaw ng mga cobra kahit gaano kadami ito nang pasukin niya ang kulungan. At muling pinakita ni Cobra King sa MGD ang kanyang agimat. Sa isang kwartong sarado, isa-isang inilagay ang 70 cobra na may iba't ibang laki. At doon pa mismo naupo upang magpa-interview. Sa ngayon, pinangangambahan na rin ng mga otoridad sa Tarlac, Nueva Ecija at Pampanga na baka maubos ang mga cobra dahilan sa dami ng mga nanguhuli nito. Sa kasamag nila, napakaraming panito, bukod dun sa ang mga bugat at mga bumbot ay hindi naman hinuhulihan ng ahas. Kinuha namin ng ahas doon sa mga lugar na residential, mga agricultural, kung saan kahit na panito hindi hulihin, pag nakita ito ng mga magsasaka, pinapatay din nila ito. Mahigit 10 taon ng hanap buhay ang panguhuli ng ahas ni Joaquin Muto, 51 taong gulang ng Concepcion, Tarlac. At may 3 beses na rin siyang nakagat ng cobra. Maswerte namang nakaligtas sa ikatlong kagat
kahit hindi nasaksakan ng anti-venom. Ang ospital, yung una dito, nabalaktot yung daliri ko. Pangalawa naman, lumabay yung isa. Eh dito naman, walang gamot. Natuka ako sa paa. Sa ngayon ay medyo malabo na ang mga mata ni Mang Joaquin, subalit patuloy pa rin sa panguhuli. Medyo malabo na nga eh. Kung minsan hindi na ako nakakatulog eh. Lalo na kung medyo mahulap. Walang araw. Malabo na yung loob ng butas, hindi mo na makikita. Hindi na pwedeng hindi ka nakakatulog eh. Walang yung ibang anak buhay. Bahala na. May 4 na beses nang nakagat ng cobra si Alfredo Santos, 33 taong gulang, ng Santa Cruz, Concepcion, Tarlac. Pero, himala rin itong nakakaligtas. 4 na beses na. Yung una dito, pangalawa dito, yung pangatlo dito, puro 50-50 yan. Ang pinakahuli ito, bali pagkagat nito talagang nangitim na talagang, yung lahat ng laman nito natulaw, na-opera to, malaki. Na-opera ang malaki ito, natulaw lahat ng laman nito. At nakukuha pa ni Alfredo na halikan ang cobra at paglaruan. Ang cobra pala, install ng mga cobra. Pag hindi mo pala ginagalaw sinasaktan yan, hindi ka agad. Kahit nakaharap sa iyo ng cobra, malapit sa paa mo, yung kilos mo, dahan-dahan lang, hindi basta-basta ka agad yan. Tinatanggalan ng mga pangil ang cobra. At bagamat wala ng kamandag, duguan pa rin ang parte ng katawan na nakakagat ng ulupong dahil sa mga natirang ngipin. Wala nangyayari sa buhay ko ka. Kung talaga mamamatay ka ako. Tuloy ko naman ang pag-uuli ng ahas. Sa awa ng Diyos naman sa pag-uuli ng ahas, nakakaraos ang pamilya ko. Eh meron bang nagmana naman kay Alfredo sa kanyang mga anak? Hindi ko pinangarap sa isa man sa pamilya ko na hawak ng cobra. Ako lang, ayaw kong magsisi darating ang araw. Baka sila ang madisgrasya, makagat. Paano naman na ang konsensya ko? Hindi baling ako na lang. Kasi magmula nung umawa ko ng ahas, tinanggap ko na sa buhay ko na ako'y patay na. Sabi nga nila, nabubuhay sa anong klaseng bagay na trabaho. Doon namamatay. Pero para sa akin, hindi pa sinisilang yung ahas na papatay sa akin. At dahil po sa pagiging indumag ng mga cobra sa mga customer, e dumadami naman ang nainganyo sa panguhuli ng cobra sa Tarlac, Pampanga at Nueva Ecija at tinatayang umabot na sa 100 ang mga cobra hunters sa kabila po ng mahigpit na pagbabawal ng pamahalaan sa panguhuli nito at saka delikado nga ang manghuli. Dahil po itong mga cobra